another concern video po, ang sabi niya is, Miss Che, sana mapansin, totoo ba ang chismis na mas hot or mas mael ang babae at their 40? Sana mapansin po. Thanks. Okay. Gusto ko tong question mo, no? Well, sabihin na lang natin na ang mga kababaihang approaching 40s is mas alam na nila yung gusto nila sa buhay nila. They may experience a sense of liberation towards themselves and their partners, heightening their sexual libidos and response. So meaning to say, mas kabisado na daw ng mga kababaihan kung ano yung makakapagpasaya sa kanila when it comes to bed. Wala nang arte-arte. Kasi mas mahalaga na sa kanila yung self-expression. Alam na ng mga kababaihang medyo mature na kung papaano sila makakaraos. Kabisado na nila yung mga body parts nila kung ano yung mga weakness nito. Mas na-express na nila ito doon sa mga partner nila. Ang akala ng mga kalalakihan, mas maiel or mas mahilig na sa sex yung mga kababaihan kapag nag-a-approach na sa edad na 40. Hindi kasi katulad noon nung mga bata-bata pa, nahihiya pa kami mag-express ng feelings namin pagdating sa kama. Kaya hindi pa ganun kataas yung self-confidence namin and yung comfort namin. So, magagaling ba ang mga kababaihan sa kama when approaching 40s na? The answer para sa akin, yes. Mas magaling po ang mga kababaihan pagdating sa kama dahil marami na silang experience at kabisado na nila ang katawan nila. May mga myths po na nagsasabi, mga kumakalat na chismis to, na ang mga kababaihan daw approaching 40s ay mas hirap na, nalulus na yung ability nila para mag-orgasm. But, according sa mga experts, ang mga kababaihang approaching 40s may find more pleasure in sex than they ever did before. So, mas magaling daw sila ngayon kesa noon. Ano ba yung mga katotohanan kapag approaching 40s na tayo? Of course, yung number one dyan, yung unti-unting pag-decline or pagbaba ng hormones ng kababaihan at lalaki rin. So, yung hormone changes natin, unti-unting bumababa yan, kaya nagkakaroon tayo ng pagdidecline doon sa arousal natin, desire natin, and general physical comfort kapag may ginagawa tayong mga bed scene sa kama, kapag may ginagawa tayong mga sexual activity. So, dahil nagpapalit nga yung hormones natin, so kailangan nire-require o mas damihan natin yung stimulation during sexual activity or i-increase yung focus on sensual pleasure para maging aroused tayo. So, magdi-decrease ang hormones kaya kailangan i-increase yung focus. Number 2, mas wild na po tayo when approaching 40s. Hindi lang ito sa mga kababaihan, even po sa mga kalalakihan. Hindi na tayo tulad ng dati na more on quantity. Ngayon, more on quality tayo. Kung dati, araw-araw kaya natin, pero most of them, hindi naman siya quality sex. But today, medyo nagkakaedad tayo, mas nandoon na tayo sa quality sex. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Ibig sabihin, minsan lang, pero mas wild tayo kasi mas na-express na natin yung mga feelings natin towards doon sa mga partner natin. Hindi na tayo nahihiya, lalo na kapag nandun na tayo sa long-term relationship. Mas binibigyan na natin ng permission yung sarili natin at motivated na tayo. Mas nag-explore tayo doon sa ating mga kagustuhan sa bed due to sexual confidence. Mas nagiging playful tayo. Mas deeper yung bonding natin doon sa mga partner natin. Number 3, when approaching 40s po, mas focus tayo doon sa relationship compare doon sa sex lang. Tapos na kasi tayo kadalasan doon sa iba't ibang bahagi ng buhay natin. Mas nakafocus tayo kung papaano natin palalaguin yung relasyon natin. Mas marami tayong ibinibigay na emotional energy doon sa mga partner natin. Kasi mas gusto natin na establish yung relationship natin with them. Last one, alam nyo po ba na mas mataas na ngayon yung risk approaching 40s sa mga STI or mga
sexually transmitted infection. Noon, mag-aalala ka dahil mas marami, no, yung number na nagkakaroon ng mga STIs during 20s. Pero ngayon po, ang data natin nagpapakita na approaching 40s and above. Mas dumadami na po or mas tumataas ang bilang ng mga nagkakaroon ng STI. According sa mga experts, dahil yan sa mga pagkalat ng mga erectile dysfunction drugs. Kaya nababawasan na yung paggamit ng proteksyon. Yung iba hindi na nagkukondom, pakiramdam nila hindi naman sila makakabuntis. Doon naman sa mga kababaihan na nasa 40s na pakiramdam nila hindi na sila madaling mabuntis. Kapag tayo po ay nagkakaedad na, mas luminipis po yung ating vaginal tissues, kaya more susceptible po tayo sa mga infections. So kahit na maliit yung chance ng pagbubuntis, mas mabuti pa rin po na gumamit or paggamitin ninyo yung mga partner ninyo ng condom. Lalo na kapag may mga bago kayong partner. Dahil yan po ang susi para sa inyong health. So, wag po agad magpadala sa bugso ng damdamin. Ingatan po ang inyong bulaklak. At ugaliin din po ang regular na pagpapakonsulta sa ating mga doktor. At least once a year or twice a year, mabuti pong gawing routine yan. Prevention is always better than cure. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga napag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!